Ang init ng tanghaling tapat ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong barong-barong sa tondo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga butas ng kalawangin na yerong bubong na ginagawang parang pugon ang masikip na silid na tinatawag ni Catherine na tahanan. Ang hangin ay hindi gumagalaw malagkit at puno ng amoy ng estero na humahalo sa singaw ng pawis at lumang kahoy. Nakaupo si Catherine sa sahig na sementong puno ng bitak. Ang kanyang kamay ay walang tigil sa pagwasiwas ng isang pamaypay na gawa sa karton. Sinusubukang bigyan ng kahit kaunting ginhawa ang tatlong sanggol na nakahiga sa isang manipis na banig. Sina Leokay at Mia, ang kanyang tatlong anghel, ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanilang paghinga ay mababaw at mabilis dahil sa init. Kahit sa kanilang pagtulog bakas sa kanilang mga muka ang kapayatan na hindi dapat nararanasan ng mga batang isang taong gulang pa lamang. Sa sulok ng silid isang lumang electric fan ang umiikot nang pilit ang tunog ng makina nito ay garalgal at tila anumang oras ay bibigay na. Ngunit kahit anong ingay ang gawin nito, hindi nito natatabunan ang tunog ng pagkalam ng sikmura ng mga bata kanina bago sila nakatulog. Tiningnan ni Catherine ang lata ng gatas sa ibabaw ng maliit na mesa. Wala na itong laman. 2 araw na niyang tinitipid ang huling takal ng gatas, hinahalo ito sa maraming tubig at o sabaw ng sinaing para lang may laman ang tiyan ng mga bata. Napapikit si Catherine, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang gutom ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang iyak ng kanyang mga anak. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa labas. Ang karaniwang ingay ng mga naglalarong bata at nagbubungangaan ng mga kapitbahay ay napalitan ng isang kakaibang bulungan. Narinig ni Catherine ang ugong ng isang malakas na makina ng sasakyan na dahan-dahang papalapit. Hindi ito tunog ng mga tricycle o lumang jeep na karaniwang dumadaan sa kanilang makitid na eskinita. Ito ay tunog ng karangyaan. Mabilis na tumibok ang puso ni Catherine. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad at sumilip sa bintanang may rehas na kahoy. Isang makintab na itim na kotse ang huminto mismo sa tapat ng kanilang pinto. Ang kinang nito ay tila isang insulto sa dumi at putik ng paligid. Nang bumukas ang pinto ng driver, halos mapigil ni Catherine ang kanyang hininga. Nakilala niya ang lalaking bumaba, si Bert, ang driver ni Adrian noong sila ay nagsasama pa. Isang munting pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Catherine. Baka nagpadala na ng pera si Adrian. Baka naisip na niya ang kanyang mga anak. Baka sa wakas, makakabili na siya ng gatas at gamot para kay Leo na kanina pa mainit ang katawan. Dali-daling inayos ni Catherine ang kanyang damit na kupas at lumabas ng bahay. Ang init ng araw ay sumalubong sa kanya, ngunit mas matindi ang init ng mga matang nakatingin mula sa mga kapitbahay na nag-uusyoso. Tumayo si Bert sa tabi ng kotse. Hawak ang isang panyo na nakatakip sa kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng lugar. Nang makita niya si Catherine, wala ni isang bahid ng respeto sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, ang kanyang buhok, nasabog ang kanyang damit na may mantsa ng gatas at pawis at ang kanyang mga tsinelas na pudpud na. Lumapit si Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Tinanong niya kung may ipinadala bang tulong si Adrian para sa mga bata. Hindi sumagot si Bert kaagad. Sa halip, dahan-dahan niyang dinukot ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang plansadong uniforme. Inabot niya ito kay Catherine nang hindi man lang inaalis ang panyo sa kanyang ilong. Isang sobre, kulay cream, makapal at mabango. May mga gintong palamuti sa gilid na kumikislap sa ilalim ng araw. Nanginginig ang mga kamay ni Catherine habang tinatanggap ito. Hindi ito sobre ng pera, hindi ito tseke. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang eleganteng imbitasyon. Ang mga letrang nakaukit sa ginto
ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang paningin na nunuya. Ang iyong presensya ay hinihiling sa kasal ni Adrian at Bea. Grand Hyatt Manila, bukas 2 ng hapon. Pakiramdam ni Catherine ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang mundo ay tila umiikot. Si Adrian, ang ama ng kanyang 3 anak, na nagugutom sa loob ng bahay na yon ay magpapakasal sa babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. At gagawin nila ito sa isa sa pinakamamahaling hotel sa bansa, habang ang kanyang mga anak ay umiinom ng tubig na may asin at asukal. Nagsalita si Bert, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Sinabi niya na mahigpit na bilin ni Sir Adrian na ibigay iyan sa kanya. Gusto raw ni Adrian na pumunta siya. Gusto niyang makita ni Catherine kung gaano nakataas ang narating ni Adrian simula nang iwan siya nito. Gusto ni Adrian na makita ng lahat ang pagkakaiba ng langit at lupa. Ang paninikip ng dibdib ni Catherine ay napalitan ng isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Gusto siyang ipahiya ni Adrian. Gusto siyang gawing palabas. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mahina, ngunit desperadong uha ni Mia mula sa loob ng bahay. Ang tunog na yon ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Wala na siyang panahon para sa dangal. Wala na siyang pakialam kung anong isipin ng iba. Ang kailangan niya ay gatas. Humakbang si Catherine palapit kay Bert nang akmang tatalikod na ito. Hinawakan niya ang braso ng driver, ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa tela ng uniforme nito. Nagmakaawa siya. Sinabi niya na kahit wag na siyang pumunta sa kasal, kahit insultuhin na siya ni Adrian, basta bigyan lang siya ng pera para sa gatas. Sinabi niya na may sakit si Leo at gutom na ang kambal. Tiningnan siya ni Bert nang may halong inis at pandiri. Hinawi niya ang kamay ni Catherine na parang nagpapagpag ng dumi. Sinabi niya na sarado na ang pitaka ni Sir Adrian para sa kanya at wag na wag niyang gagamitin ang mga bata para manghingi ng limos. Hindi sumuko si Catherine. Ang desperasyon ng isang ina ay mas malakas kaysa sa kanyang hiya. Muli siyang lumapit, halos lumuhod na sa harapan ng driver. Ang luha sa kanyang mga mata ay nanginginig habang bumabagsak sa kanyang pisngi. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Sinabi niya na kahit isang lata ng gatas lang ang hingin niya kay Adrian, kahit yun lang ang kapalit ng kanyang pagdating. Pero si Bert ay nanatiling matigas ang puso. Tinitigan niya si Catherine nang may halo-halong pagkasuya at inis. Dahan-dahan niyang itinulak si Catherine palayo na parang isang basahan na hindi niya gustong madikit sa kanyang malinis na uniforme. Dahil sa panghihina ng katawan mula sa gutom at pagod na walan ng balanse si Catherine, hindi niya kinaya ang lakas ng tulak ni Bert. Naramdaman niya ang kanyang mga paa na dumulas sa maputik na daan. Bumagsak siya sa isang malaking maruming putik na naiwan ng ulan noong nakaraang gabi. Ang lamig ng putik ay tumagos sa kanyang balat, humahalo sa init ng kanyang kahihiyan. Napansin ni Catherine ang mga kapitbahay na nagbubulungan at nagtatakip ng bibig. Wala ni isa sa kanila ang lumapit upang tulungan siya. Ang iba ay nakatingin lang, tila nanonood ng isang nakakaaliw na drama sa telebisyon. Ang ingay ng pagsasara ng pinto ng kotse ay parang isang mabigat na pampasabog sa kanyang pandinig. Ang makina ng sasakyan ay umungol ng malakas bago ito humarurot, paalis nag-iiwan ng usok at alikabok sa hangin. Si Catherine ay naiwan doon nakaupo sa gitna ng putik, hawak pa rin ang imbitasyong may gintong letra na ngayon ay may bahid na ng dumi. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Dahan-dahang tumayo si Catherine, ang putik ay tumutulo mula sa kanyang mga damit at humahalo sa pawis sa kanyang noo. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Gamit ang likod ng kanyang kamay, nag-iiwan ng bahid ng putik sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang imbitasyon sa kanyang kamay. Ang pangalan ni Adrian at Bea ay kumikinang pa rin,
Tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Gusto siyang makita ni Adrian na nakaluhod. Gusto siyang makita ni Adrian na humahalik sa lupa abang nagahabang siya ay nasa itaas. Isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Catherine. Hindi na ito apoy ng takot o pag-asa. Ito ay apoy ng galit na matagal nang natutulog. Tumingin siya sa kanyang bahay kung saan naririnig niya ang iyak ng kanyang mga anak. Pupunta siya bukas, hindi para humingi ng awa, hindi para lumuhod. Pupunta siya para ipakita kay Adrian at sa lahat ng tao doon kung sino talaga ang nawalan. Pumasok si Catherine. Sa loob ng barong-barong, isinara ang pinto sa likod niya at niyakap ang umiiyak na si Leo. Sa gitna ng dilim at init ng silid, isang pangako ang binitawan ni Catherine. Hindi na muling yuyuko ang kanyang ulo sa harapan ng sino man, lalo na kay Adrian. Bukas magsisimula ang kanyang pagbangon. Ang gabi ay bumabalot sa barong-barong, ngunit hindi nito dala ang katahimikan o kapayapaan. Sa loob ng masikip na silid, ang tanging naririnig ay ang mababaw at hirap na paghinga ni Leo na ngayon ay inaapoy ng lagnat. Nakaupo si Catherine, sa tabi niya pinupunasan ng pawis sa noo ng bata gamit ang isang basang bimpo. Ang kanyang mga mata ay mabigat, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising naglalakbay, pabalik sa isang panahon na tila ibang buhay na. Naalala niya ang araw na yon, 5 taon na ang nakararaan. Nasa isang maliit na apartment sila noon sa Makati, puno ng mga pangarap at pag-asa. Si Adrian ay bagong graduate pa lamang noon, puno ng ambisyon ngunit walang pera. Si Catherine naman ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa gabi at nagtitinda ng online sa umaga para lang maitaguyod ang kanilang pagsisimula. Tandang-tanda niya ang gabing umuwi si Adrian na may dalang balita. Gusto niyang magsimula ng sariling negosyo, isang kumpanya ng logistics. Ngunit kailangan niya ng puhunan, malaki, at wala silang ganoong kalaking halaga sa bangko. Si Catherine, na noon ay buntis pa lang sa kanilang panganay, na sana na nakunan din dahil sa stress, ay hindi nagdalawang isip. Kinuha niya ang maliit na kahon ng alahas na pamana ng kanyang namayapang ina. Iyon lang ang tanging alaala na mayroon siya mula sa kanyang pamilya. Ang kwintas na ginto, ang singsing na may maliit na diamante at ang pares ng hikaw na perlas. Ibinenta niya ang lahat ng yon nang walang pag-aalinlangan. Ibinigay niya ang bawat sentimo kay Adrian na nangako sa kanya habang hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Catherine, pangako ko babawi ako sa iyo. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating dalawa. Ikaw ang reyna ng buhay ko. Naniwala siya, buong puso. Ngunit ang mga pangako ay madaling mapako kapag ang pera at kapangyarihan ay nagsimulang pumasok. Habang lumalago ang negosyo ni Adrian, unti-unti siyang nagbabago. Ang mga gabing dating magkasama sila ay napalitan ng mga late-night meetings at business trips. Ang mga matatamis na salita ay napalitan ng mga reklamo tungkol sa kanyang hitsura, sa kanyang pananamit at sa kanyang kakulangan sa pagiging sopistikada para humarap sa kanyang mga bagong kaibigan sa alta sosyedad. At pagkatapos dumating si Bea, isang araw umuwi si Catherine nang mas maaga mula sa palengke. Ang pintuan ng kanilang kondo ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang isang tawa ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Pumasok siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa sala, nakita niya si Adrian at si Bea. Nakaupo sila sa sofa, magkadikit nagtatawanan habang umiinom ng alak. Si Bea na noon ay nagsisimula palang sumikat bilang modelo, ay nakasuot ng mamahaling damit na binili gamit ang pera ng kumpanyang itinayo sa sakripisyo ni Catherine. Nang makita nila siya, hindi man lang nagulat o nahiya si Adrian. Sa halip tumayo siya at tiningnan si Catherine na parang isang istorbo. "Bakit ang aga mong umuwi?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon.
Nanginginig ang mga tuhod ni Catherine. Adrian, sino siya? Ano ang ginagawa niyo dito? Tumawa si Bea ng mahina, isang tunog na parang basag na kristal. Adrian, akala ko ba sinabi mo sa kanya na aalis ka na? Humarap si Adrian kay Catherine, ang kanyang muka ay walang emosyon. Catherine, tapos na tayo. Hindi na kita kailangan. Tignan mo ang sarili mo. Amoy gatas ka, amoy kusina. Hindi ka bagay sa mundo ko ngayon. Si Bea, siya ang kailangan ko para sa imahe ng kumpanya. Ang sakit ay parang sinaksak ng libo-libong karayom. Adrian, buntis ako. 3 sila. Ang mga anak mo. Ngumisi lang si Adrian. E di buhayin mo sila. Hindi ko sila kailangan. Pabigat lang sila sa akin. Nang gabing iyon umuulan ng malakas. Pinalaya siya ni Adrian sa kondo. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang mga damit sa kanyang katawan at ang 3 buhay sa kanyang sinapupunan. Lumuhod siya sa labas ng pinto sa gitna ng ulan, kumakatok at nagmamakaawa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga bata. Adrian, parang awa mo na. Kahit sa garahe lang kami matulog, huwag mo kaming itapon sa labas. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at takot. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagpatay ng ilaw sa loob ng kondo. Bumalik si Catherine sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang mainit na kamay ni Leo na humawak sa kanyang daliri. Ang alaala ay nagdala ng panibagong kirot sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay isang panibagong lakas. Tiningnan niya ang kanyang mga peklat hindi sa balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang bawat peklat ay patunay ng kanyang katapatan na sinuklian ng kataksilan. Ang bawat peklat ay patunay ng kanyang pagmamahal na tinapon na parang basura. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng dilim at init ng tondo, napagtanto ni Catherine na ang mga peklat na ito ay hindi natanda ng kanyang kahinaan. Sila ay magiging baluti niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leo. Anak, bulong niya sa dilim, hindi na tayo magiging biktima. Bukas sisingilin natin ang lahat ng utang niya. Hindi sa pera kundi sa dangal na ninakaw niya sa atin. Tumayo si Catherine at lumapit sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Sa kabila ng pagod at gutom, nakita niya ang isang babae na handang lumaban. Ang babaeng minsan nang lumuhod sa ulan ay hindi na muling luluhod. Ang babaeng nagbenta ng pamana ng ina para sa pangarap ng iba ay kukunin na ang nararapat para sa kanyang sarili. Ang gabi ay malalim, ngunit ang apoy sa puso ni Catherine ay nagsisimula pa lang mag-alab. Bukas haharapin niya ang nakaraan at sisiguraduhin niyang hindi na siya ang tatalikuran. Ang umaga sa tondo ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang ingay ng mga tricycle, ang sigaw ng mga nagtitinda ng pandesal at ang pag-iyak ng mga bata ay nagsasama-sama sa isang nakakabinging symphony. Si Catherine ay gising na. Sa katunayan, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang init ni Leo ay bumaba na ng bahagya, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nananatiling mataas. Sina Kai at Mia ay gising na rin, naghihintay ng kanilang almusal na wala naman. Tiningnan ni Catherine ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim at ang kanyang pisngi ay humpak. Ngunit kailangan niyang kumilos. Kung hindi siya magtatrabaho ngayon, wala silang kakainin mamaya. Iniwan niya ang mga bata sa pangangalaga ni Aling Nena, ang mabait na matandang kapitbahay na pumayag na bantayan sila kapalit ng paglalaban ni Catherine ng kanyang mga damit sa gabi. Mabigat ang loob ni Catherine habang hinahalikan niya ang noo ng bawat isa sa kanila. Babalik si Mama agad. Bulong niya, may dala akong pagkain. Ang araw ni Catherine ay isang walang katapusang pakikipagbuno sa oras at pagod. Unang trabaho, tagahugas ng pinggan sa isang karinderya sa palengke. Ang amoy ng mantika, panis na pagkain at sabon
ay kumakapit sa kanyang balat at damit. Ang kanyang mga kamay ay namumutla at kulubot na sa ibabaw ng tubig na puno ng sebo. Pagkatapos ng 3 oras na nakatayo, tumakbo siya papunta sa pangalawang trabaho, tagalinis ng bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Ang biyahe sa jeepney ay mainit at masikip, ngunit ito lang ang pahinga na meron siya. Sa bahay na yon, nilinis niya ang bawat sulok, pinakintab ang sahig, at pinalansa ang mga damit ng pamilyang hindi naman siya kilala. Habang naglilinis ng banyo, naramdaman ni Catherine ang pagkahilo. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain mula kagabi. Ang huling piraso ng tinapay ay ibinigay niya kay Kai. Napahawak siya sa lababo, humihingal. "Catherine, tapos ka na ba dyan?" Sigaw ng kanyang amo mula sa sala. "Opo ma'am, patapos na po." Sagot niya, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Nang matapos siya sa pangalawang trabaho, 3:00 na ng hapon. Ang init ng araw ay nakapapaso. Ngunit may isa pa siyang trabaho, janitress, sa isang high-end office building sa Makati. Ito ang pinakamalayo at pinakapagod, ngunit ito rin ang may pinakamalaking sweldo. Pagdating niya sa gusali, ang lamig ng aircon ay tila isang biyaya at sumpa. Masarap sa pakiramdam, ngunit lalong nagpaparamdam sa kanya ng gutom at panghina. Ang kanyang uniforme ay maluwag sa kanya at ang kanyang mga sapatos ay pudpud na. Habang nagmomop ng sahig sa lobby, narinig ni Catherine ang pag-uusap ng 2 empleyado na dumadaan. "Narinig mo ba ikakasal na raw si Mr. Adrian bukas? Ang ganda ng venue, Grand Hyatt." Napahinto si Catherine. Ang pangalan ni Adrian ay parang isang sampal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang mop, ang mundo ay tila umiikot. Ang gutom, pagod, at sakit ng damdamin ay nagsama-sama sa isang higanting alon na humahampas sa kanya. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang tunog ng mga takong sa marmol na sahig ay naging malayo at malabo. Naramdaman ni Catherine na bumibigay ang kanyang mga tuhod. Ang balde ng tubig ay natabig at ang maruming tubig ay kumalat sa sahig. Bumagsak si Catherine. Ang kanyang ulo ay tumama ng mahina sa sahig. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ng gulat mula sa mga tao sa paligid. Miss, okay ka lang ba?" Isang lalaki ang lumapit. Hindi siya empleyado. Nakasuot siya ng mamahaling suit at ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa paligid. Siya si Francis, ang may-ari ng gusali. Lumuhod si Francis sa tabi ni Catherine. Hinawakan niya ang pulso nito, tinitingnan ang pulso. Nang makita niya ang mukha ng babae, natigilan siya. Ang mukhang iyon. Kahit napayat at maputla, hindi siya pwedeng magkamali. Ito si Catherine. Ang nurse na nag-alaga sa kanyang ina, si Doña Lourdes, nung ito ay nasa huling yugto ng cancer sa ospital. Naalala niya kung paano kinakausap ni Catherine ang kanyang ina nang may lambing at pasensya, kahit na ang ina niya ay madalas na masungit dahil sa sakit. Naalala niya kung paano hinawakan ni Catherine ang kamay ng kanyang ina noong gabi bago ito pumanaw, kumakanta ng mahina para lang mapatahan ito. Si Francis ay may malaking utang na loob sa babaeng ito. Ang utang na loob ay isang sagradong bagay sa kanya. Hindi niya akalain na makikita niya ito sa ganitong kalagayan, nakahandusay sa sahig ng kanyang lobby, nakasuot ng uniforme ng janitress at mukhang gutom na gutom. "Tumawag kayo ng medic ngayon na." Sigaw ni Francis. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Binuhat niya si Catherine nang marahan hindi alintana kung marumihan ang kanyang mamahaling suit. Tiningnan niya ang mukha ng baba, ngunit may kakaibang payapa sa kabila ng pagod at hirap na nakaguhit sa bawat linya nito. Ang mga empleyado sa paligid ay nagulat, hindi makapaniwala sa nakikita ang kanilang boss, ang kilalang bilyonaryo na si Francis ay nagbubuhat ng isang janitress. Habang hinihintay ang medic, hinawakan ni Francis ang malamig na kamay ni Catherine. Naramdaman niya ang gaspang ng balat nito, tanda ng walang katapusang pagtatrabaho.
Napansin din niya ang isang lumang litrato na nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Catherine. Dinampot niya ito. Ito ay isang litrato ng 3 sanggol na kangiti sa kabila ng payat na pangangatawan. Sa likod, may nakasulat na pangalan, Leukemia. Isang kirot ang tumama sa puso ni Francis. 3 bata. Napakabata pa para sa ganitong buhay. Hindi pa rin siya gumagalaw, kaya muli niya itong tinapik. Miss. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at dumating ang mga medic. Ibinigay ni Francis ang lahat ng espasyo para sa kanila, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Catherine. Naramdaman niya ang pulso nito mahina, ngunit naroon pa rin. Dalhin siya sa St. Luke's sa private room. Lahat ng gastos sagot ko. Utos ni Francis sa kanyang secretary na nakasunod sa likuran. Hindi niya kayang iwanan si Catherine ng ganito. Ito ang babaeng kumanta para sa kanyang ina noong mga huling sandali nito. Ito ang babaeng humawak sa kamay ng ina niya noong siya ay nasa abroad at hindi makauwi agad. Si Francis ay may utang na loob. Isang malalim at sagradong utang na loob na hindi nababayaran ng pera, kundi ng pagkalinga sa oras ng pangangailangan. Binuhat ng mga medic si Catherine sa stretcher. Ang mga mata ni Francis ay nakasunod sa kanya hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Tumingin siya sa kanyang paligid sa mga empleyadong nagbubulungan pa rin. Bumalik kayo sa trabaho, mariing sabi niya. Ngunit ang isip ni Francis ay nanatili kay Catherine at sa litrato ng 3 sanggol na hawak niya ngayon. Si Catherine, ang babaeng minsang nagligtas ng kapayapaan ng kanyang ina, ay ngayon kailangan niya iligtas. Nang gabing iyon sa ospital, binantayan ni Francis si Catherine. Nang magising ito, ang unang nakita niya ay hindi ang maruming kisame ng kanyang barong-barong, kundi ang malinis at puting kwarto ng ospital. Nang makita niya si Francis na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ang takot ay agad na pumalit sa kanyang mukha. Sino ka? Nasaan ako? Ang mga anak ko. Hinawakan ni Francis ang kanyang balikat ng mahinahon. Huwag kang mag-alala, Catherine. Nasa ligtas ka na lugar. At ang mga anak mo? May pinapunta na ako para sunduin sila at alagaan. Kumain ka na muna. Inabutan siya ni Francis ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Si Catherine ay naguluhan ngunit ang init ng sabaw at ang sinseridad sa boses ni Francis ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang gabing iyon, habang kumakain si Catherine, napagtanto ni Francis ang lalim ng kanyang utang na loob. Hindi lang ito dahil sa kanyang ina. Ito ay dahil nakita niya sa mga mata ni Catherine ang isang bagay na pamilyar, ang parehong tapang at sakripisyo na nakita niya sa kanyang ina bago ito namatay. At sa gabing iyon nagpasya si Francis. Hindi lang niya pagagalingin si Catherine, tutulungan niya itong bumangon. Tutulungan niya itong makuha ang hustisya na nararapat sa kanya. Ang lamig ng hangin sa pribadong kwarto ng St. Luke's Hospital ay banayad malayo sa maalinsangang init ng tondo. Nagising si Catherine. Sa gitna ng malinis na puting kumot ang kanyang katawan ay mabigat pa rin ngunit hindi na nanginginig sa gutom. Sa kanyang braso ay may nakakabit na suwero na nagbibigay ng lakas na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si Francis. Hindi siya nakasuot ng formal na coat tulad ng una nilang pagkikita sa lobby. Naka-polo shirt na lamang ito. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko na nagpapakita ng isang pagod ngunit matiyagang anyo. Hawak niya ang isang tablet, nagbabasa ng balita. Ngunit agad siyang tumingin nang mapansin niyang gising na si Catherine. Gising ka na, bati ni Francis sa malumanay na boses. Huwag kang mabigla. Nasa St. Luke's ka. Ligtas ka dito. Napabangon si Catherine, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang mga anak ko, sina Leo kay Mia, nasaan sila? Ngumiti si Francis ng gera. Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na ang aking pinagkakatiwalaang mayordoma, si Manang Sol, para sunduin sila at dalhin sa aking bahay.
Ligtas sila kompleto sa pagkain at damit. Nakita ko ang address mo sa ID mo. Nakahinga ng maluwag si Catherine, ngunit agad ding bumalik ang kanyang hiya. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Sino ka ba talaga? Ibinaba ni Francis ang tablet at tinitigan si Catherine sa mata. Ako si Francis, ang anak ni Doña Lourdes. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang pangalang iyon ay parang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala. Doña Lourdes ang matandang babae na inalagaan niya noong siya ay nagtatrabaho pa bilang private nurse bago pa man siya mabuntis at iwanan ni Adrian. Ang pasyenteng masungit sa lahat pero naging malapit sa kanya sa huli. Ikaw ang anak na laging nasa abroad. Tanong ni Catherine. Naalala ang mga kwento ng Donya tungkol sa anak nitong laging busy sa negosyo. Tumango si Francis, isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Oo, ako yun. Ang anak na hindi nakarating sa huling hininga ng kanyang ina dahil sa isang business deal na hindi maiwan. Pero ikaw ang nandoon. Ikaw ang humawak sa kamay niya noong natatakot siya. Ikaw ang kumanta para sa kanya noong nasasaktan siya. Sinabi sa akin ng mga doktor, ikaw lang ang nagpapatahan sa kanya. Yumuko si Francis, ang kanyang boses ay naging garalgal. May utang na loob ako sa iyo, Catherine. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Ang kapayapaan na ibinigay mo sa ina ko sa huli niyang sandali. Iyon ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Natahimik si Catherine. Hindi niya inaasahan ito. Ginawa lang niya ang trabaho niya noon at minahal niya si Doña Lourdes dahil nakita niya rito ang sarili niyang pangungulila sa ina. Francis, simula ni Catherine, hindi mo kailangang bayaran yon. Trabaho ko yon. Hindi. Mariing sagot ni Francis, hindi lang trabaho ang ginawa mo. Nagbigay ka ng malasakit. At ngayon, nakikita ko ang ginawa sa'yo. Nakita ko ang kalagayan mo. Nakita ko ang mga anak mo. Huminga ng malalim si Francis bago nagpatuloy. Ang kanyang tono ay naging seryoso at matalim. At kilala ko rin kung sino ang gumawa nito sa'yo. Si Adrian. Nanigas si Catherine. Paano mo nalaman? Maliit lang ang mundo ng negosyo sa Maynila. Sagot ni Francis. Si Adrian ay lumalapit sa kumpanya ko para sa isang investment. Gusto niyang gamitin ang pangalan ko para pabanguhin ang kanyang logistics company na nalulugi na dahil sa luho niya at ng kanyang fiancé. Kinuha ni Francis ang isang folder sa tabi ng kama at iniabot kay Catherine. Sa loob nito ay mga larawan ni Adrian at Bea na nagpapakasasa sa mga luxury resort habang si Catherine ay namumuhay sa barong-barong. Nagnanakaw siya sa kumpanya para sustentuhan ang pamumuhay nila, paliwanag ni Francis. At ang lakas pa ng loob niyang magpadala ng imbitasyon sa iyo para ipahiya ka. Tiningnan ni Catherine ang mga larawan. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay muling nag-alab, mas matindi at mas malinaw. Catherine, sabi ni Francis, hindi ko ito ginagawa bilang limos. Ginagawa ko ito dahil gusto ko ng katarungan. Para sa ina ko na namatay na naghihintay sa akin at para sa iyo na iniwan ng walang kalaban-laban. Tumayo si Francis at lumapit sa bintana, nakatanaw sa city skyline. Ang kasal ay bukas. Gusto mong pumunta, di ba? Gusto mong makita niya kung sino ang sinayang niya. Oo. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Pero wala akong lakas, wala akong pera, wala akong kahit ano. Humarap si Francis sa kanya, isang determinadong nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Meron ka, Catherine. Meron kang utang na loob mula sa akin. At gagamitin ko ang lahat ng yaman at kapangyarihan ko para bayaran yun. Lumapit siya muli sa kama. Hindi ka pupunta doon bilang isang basahan na hihingi ng awa. Pupunta ka doon bilang isang bagyo at ako ang magiging hangin sa likod mo. Inabot ni Francis ang kanyang kamay kay Catherine. Tulungan mo akong ilabas ang baho ni Adrian. Tulungan mo akong ipakita sa mundo ang tunay niyang kulay. At sa proseso, babawiin natin ang dignidad mo at ng mga anak mo.
Tinitigan ni Catherine ang kamay ni Francis. Ito ay kamay ng isang taong makapangyarihan, ngunit higit sa lahat ito ay kamay ng isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Dahan-dahang inabot ni Catherine ang kamay ni Francis. Ang hawak ay mahigpit, mainit at puno ng pangako. "Sige Francis," sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Gawin natin." Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital, isang alyansa ang nabuo. Hindi lang ito pagtutulungan ng isang bilyonaryo at isang mahirap. Ito ay pagsasanib ng 2 taong nasaktan na ngayon ay handang maningil. Ang araw ng kasal, ang araw na dapat sana ay magpapatibay sa tagumpay ni Adrian at Bea, ngunit para kay Catherine, ito ang araw ng kanyang muling pagkabuhay. Sa loob ng isang eksklusibong suite sa St. Luke's, na pansamantalang ginawang dressing room, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at hairspray. Hindi na ito ang Catherine na nakaupo sa putik kahapon. Ang babaeng nakaharap sa malaking salamin ngayon ay parang isang estranghero, kahit sa kanyang sariling paningin. Abalang-abala ang isang team ng mga kilalang stylist, makeup artist at hairdresser na inarkila ni Francis. Sila ang mga taong karaniwang nag-aayos sa mga sikat na artista at asawa ng mga politiko. Ngayon, ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa pagpapalit anyo kay Catherine. Isang makeup artist ang maingat na nagtatakip sa mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Catherine. Ang mga pisnging humpak dahil sa gutom ay nilagyan ng kulay upang magmukhang malusog at buhay. Ang kanyang buhok na dati ay tuyot at laging nakatali ng manipis na goma ngayon ay ginawang makintab at nakalugay sa mga eleganteng alon na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanyang mukha o buhok. Ito ay sa damit na nakasabit sa gilid ng kwarto. Isang mahabang gown na kulay emerald green, yari sa pinong seda na umaagos na parang tubig. Wala itong sobrang palawit o malalaking bato. Ang ganda nito ay nasa simpleng yari na bumabagay ng perpekto sa hubog ng kanyang katawan. Ito ang uri ng damit na hindi sumisigaw ng atensyon kundi humihingi ng respeto. Habang isinusuot ni Catherine ang gown, naramdaman niya ang lamig at lambot ng tela sa kanyang balat. Ito ay isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging maganda, ng pagiging isang babae na karapat-dapat pahalagahan. Pumasok si Francis sa suite. Nakasuot siya ng isang formal na itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan at seryosong aura. Tumigil siya sa paglalakad nang makita niya si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya bago napalitan ng isang mainit na ngiti ng paghanga. Humakbang si Francis palapit at may inabot na isang maliit na kahon ng pelus. "Buksan mo," utos niya sa malumanay na boses. Nanginginig ang mga daliri ni Catherine nang buksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang kwintas, isang manipis na kadenang ginto na may nakabitin na isang malinaw at hugis patak na diamante. Napasinghap si Catherine. "Francis, masyado itong mahal. Hindi ko ito matatanggap." Umiling si Francis at kinuha ang kwintas mula sa kahon. Pumunta siya sa likuran ni Catherine at maingat na isinuot ito sa kanyang leeg. Ang lamig ng diamante ay dumapo sa balat ni Catherine, eksakto sa itaas ng kanyang dibdib. "Hindi iyan regalo, Catherine," sabi ni Francis habang tinitingnan ang refleksyon nila sa salamin. "Iyan ay baluti. Kapag nakita nila yan, malalaman nilang hindi ka na ang babaeng pwede nilang tapakan. Ang diamanteng iyan ay sumisimbolo sa katigasan na kailangan mo ngayon." Hinarap ni Francis si Catherine, hinawakan ng magkabilang balikat nito. Ang kanyang boses ay naging seryoso at may halong pagtuturo. "Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ano ang nakikita mo?" Tumingin si Catherine. Nakita niya ang isang magandang babae, pero ang mga mata nito ay may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. "Nakikita ko ang isang ina na natatakot.
Amin niya ng mahina. Mariing sagot ni Francis. Ang nakikita ko ay isang babaeng ginamit inabuso at itinapon, pero nagawang bumangon. Ang takot na yan, gamitin mo. Gawin mong galit, gawin mong lakas. Itinaas ni Francis ang baba ni Catherine gamit ang isang daliri. Kapag pumasok ka sa bulwagang yon, mamaya wag kang yuyuko. Huwag mong iwasan ang mga tingin nila. Salubungin mo. Hayaan mong sila ang umiwas. Ikaw ang reyna ng gabing ito. At sila ang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Ang mga salita ni Francis ay tumago sa isipan ni Catherine. Parang mga patak ng ulan na dumidilig sa isang tuyong lupa. Ang kanyang tindig ay umayos. Ang kanyang balikat ay umurong paatras. Ang kanyang dibdib ay umangat. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Samantala, sa Grand Hyatt Manila, ang paligid ay nag-uumapaw sa karangyaan at kasinungalingan. Ang malaking ballroom ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nagpapakislap sa mga mamahaling alahas ng mga bisita. Ang tunog ng clinking ng mga wine glass at ang malambot na musika mula sa isang string quartet ay lumilikha ng isang perpektong ilusyon ng tagumpay. Nakatayo si Adrian malapit sa entrance, nakasuot ng puting suit, may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang nangiti ay malapad, ang kanyang dibdib ay nakalabas sa pagmamalaki. Tinatanggap niya ang mga papuri at pagbati mula sa mga business partners, mga politiko at mga sosyalera ng Maynila. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Wala na ang alaala ng maliit na apartment sa Makati. Wala na ang babaeng amoy kusina. Sa kanyang tabi ay si Bea nakasuot ng isang sikat na designer wedding gown na halos magpakita ng lahat ng kanyang kurba. Ang kanyang mga labi ay nakapinta ng pulang-pula at ang kanyang tawa ay malakas, sinisiguradong nakukuha niya ang atensyon ng lahat ng kamera na nagkikislapan sa paligid. Siya ang sentro ng atensyon, ang bagong it girl ng high society. Lumingon si Adrian sa kanyang driver si Bert na nakatayo sa isang gilid. Tinawag niya ito. Dumating ba ang inaasahan kong bisita? Tanong niya may kasamang malisyosong nanggisi. Yumuko si Bert. Wala pa po, sir. Baka nahiya na matapos kong iwan sa putikan kahapon. Tumawa si Adrian, isang tunog na puno ng paghamak. Sayang. Gusto ko pa naman sanang makita ng mga tao kung gaano siya kadesperada. Gusto kong makita nila na ang lalaking katulad ko ay hindi nararapat sa isang basurang katulad niya. Hindi alam ni Adrian ang babaeng tinatawag niyang basura ay nasa labas na ng hotel, sakay ng isang itim na Rolls Royce. Sa loob ng sasakyan, huminga ng malalim si Catherine. Sa kanyang kabilang tabi ay si Francis kalmado at nagbibigay ng lakas. At sa likurang upuan, nakaupo ng tahimik kasama si Manang Sol, ang tatlong anghel ni Catherine, sina Leo, Kai at Mia. Nakasuot sila ng malilinis at magagarang damit, ang kanilang mga muka ay aliwalas at busog malayo sa mga batang gutom na umiiyak sa barong-barong kahapon. Hinawakan ni Francis ang kamay ni Catherine. Handa ka na ba? Tumingin si Catherine sa malaking gusali ng Grand Hyatt. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng paghihiganti at hustisya. Handa na ako. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Huminto ang sasakyan sa tapat ng red carpet. Ang mga pinto ng ballroom ay nakasara, ngunit hindi na magtatagal. Ang bagyo ay dumating na at handa na itong wasakin ang ilusyon na itinayo ni Adrian. Ang malaking bulwagan ng Grand Hyatt Manila ay isang dagat ng karangyaan, nagkikislapan sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat sulok ay pinuno ng mga puting orkidya at rosas, at ang hangin
ay mabango dahil sa mamahaling pabango ng mga piling panauhin. Dito nagtipon ang mga kinikilalang pangalan sa lipunan, mga politiko, negosyante at mga sikat na personalidad na bahagi ng bagong mundo ni Adrian at Bea. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrian, ang kanyang puting tuksido ay tila sumisimbolo sa kanyang dalisay na tagumpay. Hawak niya ang isang baso ng champagne, nakangiti habang nakikipag-usap sa isang senador. Sa kanyang tabi si Bea ay kumikinang sa kanyang designer gown, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, tila sinisigurado na lahat ng mata ay nasa kanya. Ang string quartet sa isang gilid ay tumutugtog ng isang malambing na classical piece. Ang mga waiter na nakasuot ng puting guwantes ay walang tigil sa pag-ikot, nag-aalok ng mga hors d'oeuvres at mamahaling alak. Ito ang rurok ng pangarap ni Adrian, ang pagpapatunay na siya ay kabilang na sa itaas. Isang napakagandang kasal, Adrian. Bati ng isang mayamang investor, tinatapik ang balikat nito. You've really made it! Tumango si Adrian, ang dibdib ay umumbok sa pagmamalaki. Salamat! Ito lang naman ang nararapat para sa amin ni Bea. Lumingalinga siya sa paligid, may hinahanap. Isang bahagi ng kanyang isip ang nasasabik na makita ang isang tiyak na mukha na magpapatamis pa sana sa kanyang tagumpay. Inasahan niyang makikita si Catherine na nakatayo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng kupas na damit na liliit sa hiya at inggit habang pinagmamasdan siya. Ngunit wala siya roon. Sa labas ng bulwagan sa tapat ng naglalakihang mga pinto, nagawa sa mahogany, nakatayo si Catherine. Ang kanyang puso ay parang isang tambol na nagbabanta, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Isang maskara ng yelo at determinasyon. Ang emerald green gown ay nakalapat ng perpekto sa kanyang katawan at ang diamanting kwintas na bigay ni Francis ay kumikinang sa kanyang dibdib. Wala na ang babaeng umiiyak sa putikan. Ang nakatayo roon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kanyang kanan ay si Francis, ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader. Nakasuot ito ng itim na tuksido na nagbibigay diin sa kanyang awtoridad. Sa kanyang kaliwa at bahagyang nasa likuran, sina Manang Sol at dalawa pang yaya ay akay-akay, sina Leo, Kai at Mia. Ang tatlong bata na kahapon ay umiiyak sa gutom sa isang barong-barong, ngayon ay mukhang mga munting prinsipe at prinsesa nakasuot ng formal na damit na bumabagay sa okasyon. Tumingin si Francis kay Catherine, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung handa na ito. Tumango si Catherine, isang tango na puno ng pinalidad. Ibinigay ni Francis ang senya sa dalawang usher na nakatayo sa labas ng pinto. Dahan-dahan ang mabibigat na pinto ng mahogany ay bumukas ng maluwang. Ang ingay ng bulwagan, ang tawanan, ang musika, ang kalansing ng mga baso ay unti-unting namatay, parang isang radyo na biglang pinatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid nang magsimulang lumingon ang mga tao patungo sa pasukan. Humakbang si Catherine papasok, ang kanyang ulo ay nakataas, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi kumukurap. Bawat hakbang ng kanyang mamahaling takong sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Sumunod si Francis sa kanyang tabi. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang tahimik, ngunit mapanganib na kapangyarihan. At sa likuran nila ang tatlong bata na nagtataka, ngunit inosenteng nakatingin sa paligid. Ang mga panauhin ay nahawi, nag-iiwan ng isang malinaw na daan patungo sa entablado kung nasaan sina Adrian at Bea. Ang mga bulungan ay nagsimula mabilis at maingay na parang isang pugad ng mga bubuyog. Sino siya? Napakaganda niya. Teka, pamilyar siya. Hindi ba siya yung dating asawa? Si Catherine, imposible. Nabalitaan kong nakatira na lang yon sa squatter. At bakit kasama niya si Francis, ang bilyonaryong si Francis? Sa entablado, ang nangiti ni Adrian ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang gulat. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay
ay nanginig muntik ng mabitawan. Tinitigan niya ang babaeng naglalakad palapit sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang buhok, ang damit, ang postura, ang alahas. Ito ba ang babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan? Ang babaeng pinadalhan niya ng imbitasyon para laitin si Bea sa kabilang banda ay namula sa matinding galit at pagtataka. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Adrian. Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok dito ng ganyan ang hitsura? Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa inis dahil naagaw ang kanyang eksena. Huminto si Catherine ilang metro mula sa entablado. Tinitigan niya si Adrian, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Wala siyang nakitang pagmamahal, wala ring pagkasabik. Ang nakita niya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Nangibabaw ang boses ni Francis, malakas at buo umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana ay hindi namin naabala ang inyong pagdiriwang. Si Adrian, pilit na binabawi ang kanyang komposisyon, ay humakbang paharap. Ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig, ngunit sinubukan niyang magtunog arogante. Ano ang ibig sabihin nito, Francis? At bakit mo kasama ang babaeng iyan? Hindi siya imbitado. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na nakakasugat. Nagkakamali ka, Adrian. Imbitado ako. Ipinadala mo pa nga ang driver mong si Bert kahapon sa Tondo para siguraduhing makakarating ako. Narito ang imbitasyon mo. Dahan-dahang binuksan ni Catherine ang isang maliit na clutch bag at kinuha ang sobrang kulay cream na may gintong letra. May bahid pa ito ng pinatuyong putik mula kahapon. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang mga panauhin ay nag-umpisang magbulungan ng mas malakas. Ang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Adrian at Catherine. Gusto mong makita ko ang tagumpay mo, hindi ba? Patuloy ni Catherine, ang kanyang boses ay nananatiling matatag, hindi natitinag sa paninitig ng daan-daang tao. Gusto mong makita ko kung saan napunta ang perang kinuha mo sa akin, ang perang pinagbilihan ko ng alahas ng nanay ko para makapagsimula ka. Narito ako, Adrian. Nakikita ko na. Nakikita ko ang ilusyon mo. Namula si Adrian sa galit at kahihiyan. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Isa kang sinungaling. Pinalayas kita dahil wala kang kwentang asawa. Sumingit si Bea, hindi na makapagpigil. Security, ilabas niyo ang babaeng yan. Siraulo siya. Sinisira niya ang kasal ko. Ngunit walang sumagot. Walang gwardiya ang naglakas loob na lumapit. Ang dahilan ay nakatayo sa tabi ni Catherine, si Francis. Ang bilyonaryong nagmamay-ari, hindi lang ng kalahati ng mga gusali sa Makati, kundi pati na rin ng ilan sa mga negosyong pinagkakautangan ni Adrian. Isang matalim na tingin lang ni Francis sa mga gwardiya ay sapat na para manatili silang nakapako sa kanilang kinatatayuan. Wala siyang sinasabing kasinungalingan, Adrian. Malamig na pahayag ni Francis, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. At nandito siya hindi lang bilang isang imbitadong bisita. Nandito siya bilang aking kasama at bilang ina ng mga batang ipinagkaila mo. Sa hudyat ni Francis, bahagyang umabante sina Manang Sol, kasama sina Leo Kai at Mia. Ang mga bata ay nakatingin ng inosente sa lahat ng ilaw at tao. Isang malakas na singhapan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan nang makita ng mga panauhin ang mga bata. Ang mga matatandang babae na kilala sa lipunan ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa pagkagulat. Ang pagkakapareho ng mga mukha ng tatlong bata kay Adrian ay hindi maitatanggi. Kahit bulag, ay makikitang sila ay mga anak ni Adrian. Diyos ko, totoo nga ang balibalita. Iniwan niya ang mga anak niya, bulong ng isang mayamang matrona, malapit sa unahan, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat. Bumagsak ang panga ni Adrian. Tumingin siya sa mga bata, ngunit wala siyang naramdamang pagmamahal o pagsisisi.
Ang naramdaman lang niya ay ang pagguho ng kanyang malinis na imahe sa harap ng mga taong kailangan niya para sa kanyang negosyo. Ito ba ang lalaking ipinagdiriwang ninyo ngayon? Tanong ni Catherine. Sa buong bulwagan, ang kanyang boses ay naglalaman ng lungkot at pagkamuhi. Isang lalaking kayang magpakasasa sa karangyaan sa isang 5 bituing hotel habang ang sarili niyang dugo at laman ay nagtitiis sa gutom sa isang barong-barong sa Tondo. Isang lalaking nagpapanggap na matagumpay pero ang totoo ay walang kakayahang maging isang tunay na ama at asawa. Ang bawat salita ni Catherine ay parang isang mabigat na bato na ibinabagsak sa napakagandang palasyo ng kasinungalingan ni Adrian. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang itong manalasa. Ang hangin sa loob ng Grand Hyatt Ballroom ay tila huminto sa paggalaw. Ang musika mula sa string quartet ay matagal nang namatay na iwan ng isang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng mga pigil na bulungan at singhap ng mga panauhin. Bawat mata sa bulwagan ay nakatutok sa entablado kung saan nagkakaharap ang dalawang mundo, ang huwad na karangyaan ni na Adrian at Bea at ang katotohanang dala ni na Catherine at Francis. Nakatayo si Catherine tuwid ang likod, ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Hindi na siya nanginginig. Ang presensya ni Francis sa kanyang tabi ay nagbibigay ng karagdagang tibay, ngunit ang tunay na lakas ay nagmumula sa kanyang sarili sa bawat pait at paghihirap na naranasan niya mula nang itaboy siya ni Adrian. Si Adrian na kanina lamang ay umaapaw sa yabang ngayon ay tila nauubusan ng hininga. Ang kanyang puting tuksido ay tila biglang sumikip sa kanyang dibdib. Pilit niyang inayos ang kanyang necktie. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan upang iligtas ang kanyang imahe sa harap ng mga investors at politikong naroon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay pilit na pinatitibay ngunit may lamat ng desperasyon. Itinuro niya si Catherine ng may pandidiri. Desperada lang ang babaeng iyan. Matagal na kaming hiwalay dahil hindi niya maintindihan ang mundo ng negosyo. At ngayon, ginagamit niya ang mga batang iyan para perahan ako. Lumingon si Adrian. Sa mga panauhin pilit na humihingi ng simpatiya. Kilala ninyo ako. Alam ninyo ang hirap ko para itayo ang kumpanyang ito. At ngayon, sa araw ng kasal ko, susubukan niyang sirain ako. At ikaw, Francis, binaling niya ang kanyang galit sa bilyonaryo. Hindi ko alam kung anong lason ang ipinakain sa iyo ng babaeng ito para kampihan mo siya o baka naman naging parausan mo na siya, kaya mo siya binibihisan ng ganyan. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga salitang yon ay masyadong mababa, masyadong marumi para sa isang formal na pagdiriwang. Nag-init ang mukha ni Catherine, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit sa entablado, hindi nagpapasindak. Parausan, Adrian. Mahinahong tanong ni Catherine, ngunit ang kanyang boses ay may talim na nakakasugat. Ganyan ba ang tingin mo sa lahat ng babae? Na lahat kami ay binibili lang. Ganyan mo ba tiningnan ng mga alahas ng nanay ko noong ibinenta ko para may maipuhunan ka sa negosyo mo? Ganyan mo ba tiningnan ang mga gabing hindi ako natutulog, kakabantay sa mga anak natin, habang ikaw ay nagpapakasasa sa ibang babae? Ang mga salita ni Catherine ay tumama ng eksakto sa target. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang kwento ng isang asawang nagbenta ng pamana para sa asawa ay isang kwentong madaling makakuha ng simpatiya, lalo na sa isang kulturang nagpapahalaga sa sakripisyo. Wala kang patunay. Sigaw ni Adrian na mumula na ang mukha. Mga kasinungalingan, inimbento mo lang lahat ng yan para siraan ako.
Sa gilid ni Adrian si Bea ay hindi na nakapagpigil. Ang kanyang pangarap na perfect wedding ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Ang atensyon na dapat ay sa kanya ay ninakaw ng dating asawa na tinawag niyang basura. Ang kanyang galit ay sumabog. Mabilis na bumaba si Bea sa entablado. Ang kanyang mahabang designer gown ay sumasayad sa sahig. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Humakbang siya palapit kay Catherine. Itinaas ang kanyang kamay, handang idapo ang isang malakas na sampal sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang araw. Malandi ka, wala kang karapatang pumunta rito at manggulo. Tili ni Bea, ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Bea, isang malakas na kamay ang pumigil dito sa ere. Si Francis. Ang hawak ni Francis sa pulso ni Bea ay hindi mahigpit, ngunit sapat ang lakas para iparamdam ang kanyang awtoridad. Tinitigan niya si Bea nang may malamig na pandidiri na parang isang insekto na muntik nang dumapo sa isang mamahaling gamit. Huwag na huwag mong dadapuan ng marumi mong kamay ang babaeng ito. Kalmadong banta ni Francis, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang bilyonaryo. Binitawan niya ang pulso ni Bea nang may bahagyang puwersa sapat para mapaurong ang nagngangalit na bride. Napaatras si Bea ay nakahawak sa kanyang pulso. Ang mukha ay namumula sa kahihiyan at galit. Tiningnan niya si Adrian, humihingi ng tulong ngunit maging ang lalaki ay tila nanigas sa kinatatayuan nang makita ang talim sa mga mata ni Francis. Francis! Nanginig ang boses ni Adrian, pilit kinukuha ang kanyang tapang. Wala kang karapatang manghimasok sa pamilya ko. Ito ay kasal ko. Kung gusto mong protektahan ang basurang iyan, gawin mo sa labas ng hotel ko. Isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw mula kay Francis. Hindi ito tawa ng saya, kundi tawa ng isang taong alam ang buong katotohanan na hindi pa natutuklasan ng iba. Hotel mo? Tanong ni Francis, ang kanyang kilay ay tumaas ng bahagya. Humakbang siya paharap, inilalagay ang kanyang sarili ng bahagya sa pagitan ni Catherine at ng mag-asawang naghihikaw sa kasinungalingan. Adrian, ang bilis mong makalimot kung kanino nakapangalan ng gusaling ito at kung kaninong pera ang pilit mong hinihiram para isalba ang kumpanya mong palubog na. Ang mga salita ni Francis ay parang isang bomba na nahulog sa gitna ng bulwagan. Ang mga bilyonaryo at investors na kanina ay nakangiti at bumabati kay Adrian ay biglang nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Ang mga salitang palubog na kumpanya mula mismo sa bibig ni Francis ay isang death sentence sa mundo ng negosyo. Anong sinasabi mo? Halos pabulong na tanong ni Adrian. Ang puting tuksido niya ngayon ay tila isang balot ng yelo sa kanyang katawan. Nasa proseso na ang investment natin. Maayos ang kumpanya ko. Humarap si Francis sa mga panauhin ng kanyang boses ay malakas at malinaw. Tinitiyak na maririnig ng bawat taong naroon. Mga kaibigan, mga kasamahan sa industriya, humihingi ako ng paumanhin sa paggagambala ng pagdiriwang na ito. Ngunit bilang isang negosyante na nagpapahalaga sa integridad at bilang isang Pilipino na naniniwala sa halaga ng pamilya at utang na loob, hindi ko kayang maupo at panoorin ang isang panlilinlang na nagaganap sa harapan ko. Itinaas ni Francis ang isang kamay at mula sa gilid ng bulwagan, lumabas ang kanyang executive assistant na may dalang isang itim na leather folder. Ibinigay nito ang folder kay Francis nang may formal na pagyuko. Binuksan ni Francis ang folder. Ang katahimikan sa bulwagan ay napalitan ng tunog ng paglipat ng mga pahina. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras para kay Adrian na pinagpapawisan na ng malamig sa kabila ng malakas na aircon. Adrian, simula ni Francis, hindi tumitingin sa lalaki kundi sa mga dokumento. Sa loob ng 6 na buwan, sinubukan mong linlangin ang aking kumpanya at ang iba pang naririto para mag-invest sa logistics firm mo.
Ipinakita mo sa amin ang mga pekeng financial statements, pinalabas mong kumikita ang kumpanya habang ang totoo ay nalulubog kayo sa utang. Humarap si Francis kay Adrian, itinataas ang isang pahina ng dokumento para makita ng lahat. Ginagamit mo ang pera ng kumpanya para sustentuhan ang marangyang pamumuhay mo at ng iyong asawa. Mga bakasyon sa Europe, mga mamahaling sasakyan, at itong kasal na ito. Lahat ito ay pinunduhan ng perang ninakaw mo mula sa iyong sariling kumpanya at mula sa mga investors na naniwala sa iyo. Ang bulwagan ay sumabog sa ingay. Ang mga panauhin na kanina ay nagbubulungan lamang ngayon ay hayagang nagpapahayag ng kanilang pagkabigla at galit. Ang mga matatandang negosyante ay napapailing habang ang mga sosyalera ay abala sa pagbulong-bulong sa isa't isa. Ang skandal ng taon ay nagaganap mismo sa harapan nila. Si Bea na nakikinig sa lahat ng ito ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang mata ay lumaki sa takot at pagtataka. Adrian, totoo ba ito? Totoo bang wala na tayong pera? Ninakaw mo ang pera. Huwag kang maniwala sa kanya. Bea, sira ulo. Yan, sigaw ni Adrian. Pilit na humahawak sa braso ng babae, ngunit mabilis na inalis ni Bea ang kanyang kamay, parang napaso. Mga kasinungalingan. Patuloy na sigaw ni Adrian sa buong bulwagan, ang kanyang mukha ay baluktot sa desperasyon. Sinisiraan niya ako dahil gusto niyang makuha ang kumpanya ko ng mura. At ginagamit niya ang babaeng yan. Itinuro niya si Catherine para sirain ang kredibilidad ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Francis ang sumagot. Lumapit si Catherine, ang kanyang hakbang ay kalmado at may dignidad. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang boses ay pumutol sa ingay ng bulwagan. Hindi kailangan ni Francis na sirain ka, Adrian. Malamig na sabi ni Catherine, dahil ikaw mismo ang sumira sa sarili mo nung araw na ipinagpalit mo ang pamilya mo sa ambisyon at kasakiman. Ang kumpanya mong ipinagmamalaki. Ako ang nagbigay ng unang puhunan dyan mula sa alahas ng nanay ko. Ang imahe mong ipinagmamalaki, itinayo yan sa ibabaw ng sakripisyo ko na itinapon mo na parang basura. Tiningnan ni Catherine ang mga panauhin. Ipinadala niya sa akin ang imbitasyong ito kahapon habang ang mga anak namin ay walang makain para ipamukha sa akin kung gaano siya naging matagumpay. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay hindi isang matagumpay na lalaki. Ang nakikita ko ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan at ninakaw na pera. Binalik ni Catherine ang kanyang matalim na tingin kay Adrian. Ang utang mo sa akin ay hindi pera, Adrian. Ang utang mo sa akin ay ang dangal ko na sinubukan mong tapakan. At ngayong gabi, sinisingil ko na iyon. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa kanina. Walang sino man ang nagsalita pabor kay Adrian. Ang entablado na inihanda para sa kanyang huwad na tagumpay ay naging puok ng kanyang pagbagsak. Ang bagyo ay nandito na at ang ilusyon ni Adrian ay ganap ng nawasak. Ang hangin sa Grand Hyatt Ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat panauhin mula sa mga bilyonaryong investor hanggang sa mga kamag-anak ni Bea na kanina'y nagmamalaki ay tila mga estatwa na nakapako ang paningin sa entablado. Ang drama na inaasahan nilang mapapanood sa telebisyon ay nagaganap ng live at walang direktor na makakapigil sa eksena. Si Adrian ay parang isang isdang inalis sa tubig, humihinga nang mabilis ang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Francis, Catherine at sa mga taong pilit niyang inakit sa kanyang huwad na mundo. Ang kanyang puting tuxedo na kanina'y simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila isang balot ng yelo na nagpapakita ng kanyang pagiging desperado. Francis, nagkakamali ka. Pilit na depensa ni Adrian ang kanyang boses ay pumipiyok. Itinaas niya ang magkabilang kamay, parang sumusuko, ngunit nagmamatigas pa rin.
Lahat ng negosyo ay dumadaan sa krisis. Financial restructuring lang ang ginagawa ko. Hindi ako nagnanakaw. Ngunit si Francis ay hindi natinag. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Restructuring, Adrian, o money laundering. Ang salitang money laundering ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, parang isang sumpa. Ang mga bilyonaryo at politiko ay nag-umpisang magbulungan ng may halong kaba at galit. Ang pag-uugnay sa ganoong krimen ay sapat na para masira ang reputasyon ng sinumang negosyante. Hindi pa natatapos si Francis. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang senyas na matagal na niyang inihanda. Sa isang iglap ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga romantic prenuptial photos ni na Adrian at Bea sa Paris at Maldives ay biglang nagdilim. Nang muli itong umilaw, hindi na mga nakangiting mukha ang nakita ng mga tao. Ang screen ay napuno ng mga bank statements, mga kopya ng tseke na may pirma ni Adrian at mga email thread na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa corporate accounts ng kanyang logistics company patungo sa mga personal na offshore accounts at mga dummy corporations. Ang bawat slide na lumalabas ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Adrian. Ito ba ang tinatawag mong restructuring? Tanong ni Francis. Ang boses ay mataginting at puno ng awtoridad. Itinuro niya ang screen. ₱1,000,000 para sa isang diamond necklace ni Bea na kinabukasan ay idineklara mong operational expense ng kumpanya. ₱5,000,000 para sa isang yate na binili mo sa pangalan ng isang dummy account sa Cayman Islands habang ang mga empleyado mo dito sa Maynila ay 3 buwan ng walang sweldo. Napasinghap ang mga bisita. Ang mga patunay ay malinaw at hindi maitatanggi. Ang mga numero at pirma ay nakabalandra sa harap nila. Si Adrian ay hindi isang matagumpay na negosyante. Siya ay isang magnanakaw na nagbibihis mayaman. Tigil-itigil niyo yan. Sigaw ni Adrian pilit na tumatakbo, papunta sa control booth sa gilid ng bulwagan, ngunit pinigilan siya ng 2 lalaking nakasuit na biglang lumitaw mula sa mga panauhin. Sila ay mga security personnel na lihim na ipinasok ni Francis. Habang nagpupumigla si Adrian, ang huling slide ay lumabas sa screen. Hindi ito dokumento ng pera. Ito ay isang kopya ng birth certificate. 3 birth certificates sa katunayan. Sina Leokay at Mia. At sa ibaba ng pahina isang malinaw na ebidensya ng pagtalikod sa obligasyon bilang ama, isang legal na dokumento kung saan pilit na pinapawalang bisa ni Adrian ang kanyang responsibilidad sa mga bata upang hindi siya mahinga ng child support. Humarap si Catherine sa mga tao. Ang kanyang diamanteng kwintas ay kumikinang, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa kanyang mga mata. Iyan ang halaga ng pamilya para sa lalaking ito. Malamig na pahayag ni Catherine. Kaya niyang gumastos ng milyon-milyon para sa isang kasal na huwad, pero hindi niya kayang bumili ng isang lata ng gatas para sa sarili niyang mga anak na nagugutom sa tondo. Ang bulwagan ay sumabog. Ang mga murmurs kanina ay naging hayagang paghamak. Mga salitang walang hiya, manloloko, at kahiya-hiya ay naririnig mula sa mga bibig ng mga taong kanina'y pumupuri kay Adrian. Si Bea na nakatayo malapit sa entablado ay nanginginig ng husto. Ang kanyang perpektong makeup ay nasira ng pawis at luha ng galit at kahihiyan. Tinitigan niya ang screen at pagkatapos ay tinitigan si Adrian na hawak ng 2 lalaki. Ang kanyang utak ay mabilis na nagproseso ng sitwasyon. Ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng walang katapusang yaman ay isa palang patibong. Wala na itong pera, wala na itong reputasyon, at higit sa lahat siya ngayon ay nakakabit sa isang kriminal. Bea, maniwala ka sa akin, maayos ko ito. Pagmamakaawa ni Adrian, ang kanyang boses ay pumipiyok. Kailangan lang natin ng oras. Ngunit si Bea ay hindi isang babaeng sasama sa paglubog ng barko. Ang kanyang mga pangarap
ng pagiging isang society matron ay gumuho at ang tanging naramdaman niya para kay Adrian ay matinding pandidiri. Hinubad ni Bea ang malaking diamond engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na pinagyabang niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan at followers sa social media. Sa isang mabilis at mabangis na galaw, inihagis niya ang singsing ng buong lakas papunta sa mukha ni Adrian. "Maayos, baliw ka ba?" Tili ni Bea, ang boses ay matinis at puno ng pagkamuhi. "Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Ginawa mo akong tanga. Akala ko mayaman ka. Isa ka palang patay gutom na magnanakaw. Hindi ako magpapakasal sa isang kriminal na tulad mo." Tumalikod si Bea, itinaas ang laylayan ng kanyang mamahaling wedding gown at naglakad paalis ng bulwagan ng mabilis. Hindi siya lumingon pabalik. Ang ingay ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw, sinusundan ng kislap ng mga kamera ng ilang bisitang hindi napigilang kunan ng eksena. Naiwan si Adrian sa gitna. Ang singsing na inihagis ni Bea ay nakakalat sa sahig malapit sa kanyang mga sapatos. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang nobya at ang respeto ng lipunan. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang malalaking pinto ng mahogany sa likuran ng bulwagan. 4 na pulis, kasama ang 2 ahente mula sa National Bureau of Investigation NBI, ang pumasok ng may autoridad. Lumapit ang lead agent kay Adrian at naglabas ng isang warrant of arrest. "Adrian Salcedo, inaaresto ka namin sa kasong syndicated estafa at malaking paglabag sa anti-money laundering law. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman." Nang ilagay ang malamig na posas sa mga pulso ni Adrian, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Pilit siyang nanlaban, sumisigaw ng walang katuturan. "Hindi mali ito. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Kilala ko ang mayor. Kilala ko ang mga senador na nandito." Ngunit nang lumingon siya sa mga politiko at negosyante na kanina'y kasama niyang umiinom ng champagne, lahat sila ay umiwas ng tingin. Ang iba ay tumalikod pa nga na parang natatakot na mahawaan ng kanyang kamalasan at iskandalo. Wala ni isa ang sumubok na tulungan siya. Hinila ng mga pulis si Adrian palabas ng bulwagan. Ang huling nakita niya bago tuluyang isara ang mga pinto ay ang mukha ni Catherine. Nakatayo ito ng tuwid, kalmado at may dangal. Sa tabi niya ay si Francis, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para wasakin siya. At sa likuran nila, ang 3 batang ipinagkaila niya ngayon ay ligtas at malayo sa kanyang maabot. Habang hinihila siya palabas, narinig ni Adrian ang mga salitang sinabi niya mismo kay Catherine nung pinalayas niya ito. "Hindi na kita kailangan. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka bagay sa mundo ko ngayon." Ngayon ang mga salitang iyon ay bumalik para lulunin siya. Si Catherine ay hindi lang naging bagay sa kanyang mundo. Si Catherine ang naging reyna na sumira sa kanyang huwad na kaharian. Ang mga araw kasunod ng gabi sa Grand Hyatt ay dumaan na parang isang ipu-ipong sumalanta sa buhay ng mga taong sangkot. Ang iskandalo ni Adrian at Bea ay hindi lang naging usap-usapan sa mga pribadong Viber group ng mga alta sosyedad, kundi sumabog sa lahat ng pahayagan at social media platforms sa buong Pilipinas. Para kay Adrian, ang pagbagsak mula sa itaas ay mabilis at walang awa. Ang selda sa Manila City Jail ay isang malupit na kabaligtaran ng penthouse suite na inupahan niya noong gabi ng kanyang sanay kasal. Ang amoy ng mamahaling pabango at puting rosas ay napalitan ng sangsang ng pawis, ihi at siksikang mga katawan. Wala ng puting tuksido. Ang suot niya ngayon ay ang pamilyar na dilaw na t-shirt ng mga bilanggo. Ang mga lalaking kasama niya sa selda ay hindi mga senador o bilyonaryong investor na pwede niyang pabilibin sa kanyang mabulaklak na salita. Sila ay mga taong walang pakialam sa kanyang dating estado. Sa unang gabi pa lamang, ang kanyang mamahaling relo, ang huling piraso ng kanyang kayamanan,
na nakalimutan niyang hubarin ay kinuha ng mayor ng selda nang walang kahit anong pagtutol mula sa kanya. Tuwing dumadalo siya sa mga hearing ang kanyang mukha, ay laging nakayuko, iniiwasan ng kislap ng mga kamera ng media na nag-aabang sa labas ng korte. Ang mga abogadong dati niyang binabayaran ng milyon-milyon ay isa-isang bumitaw. Nang malaman nilang naka-freeze na ang lahat ng kanyang bank accounts, naiwan siya sa isang public attorney na mukhang mas pagod pa sa kanya. Ang pinakamasakit para kay Adrian ay ang pagkaunawa na wala ni isa sa mga tinawag niyang kaibigan sa high society ang dumalaw sa kanya. Ang pamilyang itinapon niya si Catherine at ang mga bata ay ang tanging pamilyang mayroon siya at ngayon hinding-hindi na niya sila mababawi. Ang kanyang ambisyon ay naging kanyang sariling kulungan at ang hiya na dala nito ay isang sumpa na habang buhay niyang papasanin. Si Bea sa kabilang banda ay nakaharap sa ibang uri ng impyerno. Ang kanyang pag-alis sa kasal ay hindi nagligtas sa kanya mula sa galit ng publiko. Sa mundo ng social media, ang mga marites at netizens ay walang patawad. Ang kanyang mga social media accounts na dati ay puno ng papuri at inggit ngayon ay binabaha ng mga insulto memes at panunuya. Tinawag siyang Gold Digger of the Year, social climber na na-scam at iba pang masasakit na pangalan. Ang mga luxury brands na dati niyang ine-endorse ay mabilis na nag-issue ng mga pahayag. Inilalayo ang kanilang mga pangalan sa kanya at kinakansela ang kanyang mga kontrata. Ang kanyang mga kaibigan sa industriya ng pagmomodelo na laging nakadikit sa kanya noong mayaman pa siya at si Adrian ay biglang naglaho na parang bula. Wala ni isa ang sumasagot sa kanyang mga text o tawag para mabayaran ang mga utang na naiwan sa kanyang mga utang sa credit card na ginamit niya pambili ng mga designer bags at sapatos para mapanatili ang kanyang imahe na pilitan si Bea na ibenta ang kanyang mga gamit. Ang mga litrato niya na lihim na kinuha ng mga paparazzi habang nakikipagtawaran sa isang pawn shop sa Green Hills ay naging viral na lalong nagdiin sa kanyang pagkabagsak. Mula sa pagiging isang it girl, naging isang kwentong katatawanan na lang siya. Samantala, sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa Alabang, si Catherine ay nakaupo sa veranda ng malaking bahay ni Francis. Ang gabi ay malamig at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Sa loob ng bahay mahimbing nang natutulog sina Leokay at Mia sa kanilang maluluwag at malilinis na kwarto binabantayan ni Manang Sol. Nakatitig si Catherine sa isang tasa ng mainit na chamomile tea sa kanyang harapan. Ang huling ilang linggo ay parang isang panaginip. Nakuha niya ang hustisya, nawasak ang mga taong nanakit sa kanya. Nakita niya ang pagbagsak ni na Adrian at Bea. Ngunit bakit may bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kakaibang bigat? Isang malalim na buntong hininga ang nakawala sa kanyang mga labi. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan simula pa noong gabi sa Tondo ay unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pagsisisi o pagkaawa kay Adrian. Ito ay ang pag-agos ng lahat ng naipong pagod, takot at sakit mula sa mga taong pilit niyang tinatagan ang kanyang sarili para lang mabuhay ang kanyang mga anak. Ang pakiramdam na palaging kailangang lumaban, ang pakiramdam na palaging nasa bingit ng pagkagutom at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng iyon ay nawala na. At ang biglaang katahimikan na sumunod sa bagyo ay nag-iwan ng isang puwang, isang kalawakan na hindi niya alam kung paano pupunan. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Lumabas si Francis mula sa sliding glass door. May hawak ding tasa ng kape. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa katapat na upuan. Pinagmamasdan ang mga luha na tahimik na tumutulo sa pisngi ni Catherine. Nanalo tayo. Basag ni Catherine. Sa katahimikan ang boses niya ay basag. Nasa kulungan siya. Nasira ang babae niya. Ligtas na ang mga anak ko. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Pero bakit pakiramdam ko?
ubos na ubos pa rin ako. Ibinaba ni Francis ang kanyang kape. Tinitigan niya si Catherine nang may malalim na pag-unawa, isang uri ng pag-unawa na nagmumula sa isang taong dumaan din sa matinding pagsubok. Normal lang yan, Catherine. Malumanay na sabi ni Francis. Ang matagal na paglaban ay nakakapagod. Ang galit na nagbigay sa'yo ng lakas. Kapag nawala na ang dahilan nito, nag-iiwan ito ng abo. Sumandal si Francis sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa mga bituin. Noong namatay ang ina ko, matagal din akong nakaramdam ng ganyan. Pakiramdam ko, nakuha ko ang buong mundo, ang yaman ng kumpanya, pero wala akong mapagbigyan ng tagumpay. Ang kalungkutan ay parang anino na sumusunod sa'yo, lalo na kapag maliwanag na ang paligid. Tiningnan ni Catherine si Francis. Ang bilyonaryong lalaking ito na kayang wasakin ng isang tao sa isang utos lang ay nagpapakita sa kanya ng isang bihirang kahinaan. Paano mo napunan yung puwang? Tanong ni Catherine. Ngumiti si Francis ng bahagya. Inaral kong magpatawad. Hindi sa mga taong nanakit sa akin kundi sa sarili ko. Na okay lang mapagod. Na okay lang maging mahina minsan. At higit sa lahat naghahanap ako ng bagong dahilan para lumaban, hindi na para maghiganti, kundi para bumuo. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin pabalik kay Catherine. Nakaligtas ka sa pinakamasamang bagyo, Catherine. Ang mga anino ng nakaraan mo, hindi mo sila kailangang kalimutan, pero hindi mo na sila kailangang bitbitin ng mag-isa. Dahan-dahang inabot ni Francis ang kamay niya sa ibabaw ng mesa at ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Catherine. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang tahimik na katiyakan. Wala itong halong pilit o mali siya. Ito ay purong suporta mula sa isang taong nagmamalasakit. Hindi binawi ni Catherine ang kanyang kamay. Sa halip hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak ng tuluyan. Umiyak siya para sa babaeng nagtiis sa barong-barong sa tondo. Umiyak siya para sa mga anak niyang muntik nang mamatay sa gutom. Umiyak siya hanggang sa mawala ang huling butil ng pait sa kanyang dibdib. At habang siya ay umiiyak, si Francis ay nanatili doon, nakaupo sa dilim. Kasama niya tahimik na inaalo ang babaeng hinangaan niya. Hindi dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang hindi matitinag na katatagan. Ang paghihiganti ay tapos na. Panahon na para sa paghilom. 1 taon. 365 araw na ang lumipas mula nang bumagsak ang kaharian ng mga kasinungalingan nina Adrian at Bea sa Grand Hyatt. Ang Maynila ay patuloy na umiikot, ngunit para kay Catherine, ang mundo ay tuluyan ng nagbago, umikot mula sa dilim patungo sa isang maliwanag na umaga. Sa isang malaking bahay na inayos at pinunduhan ni Francis sa Quezon City, ang ingay ay hindi na mula sa mga umiiyak na sanggol dahil sa gutom o sa mga tsismosa sa eskinita. Ang ingay ngayon ay ang masasayang tili ng mga batang naglalaro. Sina Leo, Kai at Mia ay 2 taong gulang na malulusog, matataba ang pisngi at puno ng enerhiya habang naghahabulan sa malawak na hardin. Sa gilid ng hardin, nakangiting nakabantay si Manang Sol, ang mayordoma na naging parang lola na rin sa mga bata. Nakatayo si Catherine sa beranda, pinagmamasdan ang kanyang mga anghel. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas at butas-butas na damit. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng puting dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagliliwanag, hindi dahil sa mamahaling makeup, kundi dahil sa tunay na kapayapaan na matagal niyang inasam. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi lang umikot sa pagiging ina. Sa tulong at suporta ni Francis, itinatag ni Catherine ang Lourdes Foundation, isang non-profit organization na ipinangalan sa ina ni Francis. Ang misyon nito, ang tulungan ang mga single mothers at inabando ng kababaihan sa Tondo at iba pang mahihirap na lugar sa Maynila. Nagbibigay sila ng livelihood training, legal na tulong para makuha ang child support mula sa mga irresponsableng ama
At higit sa lahat, isang ligtas na lugar para sa mga batang walang makain. Si Catherine, na dating biktima ng pang-aabuso at kahirapan, ay ngayon isang simbolo ng pag-asa. Madalas siyang imbitahan sa mga seminar upang ibahagi ang kanyang kwento, hindi para maghiganti, kundi para magbigay ng lakas sa mga babaeng akala nila ay katapusan na ng mundo kapag iniwan sila ng kanilang mga asawa. Tandaan ninyo, madalas niyang sabihin sa mga kababaihan sa foundation, ang halaga ninyo bilang isang babae at isang ina ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi ninyo. Nasusukat ito sa lakas ninyong bumangon para sa inyong mga anak kahit pa nakaluhod kayo sa putikan. Naramdaman ni Catherine ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at kape ay pumuno sa kanyang ilong. Ipinulupot ni Francis ang kanyang mga braso sa baywang ni Catherine, idinikit ang kanyang baba sa balikat nito. Ang lalim ng iniisip ng CEO natin, malambing na bulong ni Francis. Napangiti si Catherine at sumandal sa dibdib ni Francis. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang taon, kung paano mo iniba ang takbo ng buhay namin. Humarap si Francis kay Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ako ang nagpabago ng buhay mo, Catherine. Ikaw ang gumawa noon. Binigyan lang kita ng pagkakataon, pero ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagpatayo ng foundation. Ikaw ang nagpalaki sa mga batang yan ng maayos. Hinawakan ni Francis ang kamay ni Catherine, ang kanyang mga daliri. Ay dahan-dahang pinisil ang kamay nito. At ikaw rin ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Bago kita nakilala muli, ang mundo ko ay puro negosyo numero at malamig na boardrooms. Ngayon may inuuwian na akong tahanan. Naglakad silang dalawa pababa patungo sa hardin kung saan naglalaro ang mga bata. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa Manila Bay na makikita mula sa itaas ng kanilang pwesto. Nagpipinta ng kalangitan ng mga kulay kahil rosas at ginto. Nang makita ng kambal si Francis, mabilis silang tumakbo palapit. Ang kanilang maliliit na paa ay kumakalabog sa damuhan. Papa, papa! Sabay-sabay na sigaw ni Leo at Kai habang si Mia ay nagpabuhat agad nang makalapit. Binuhat ni Francis si Mia habang si Leo at Kai ay yumakap sa kanyang mga binti. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na nagpalambot sa puso ni Catherine. Si Francis ang tumayong ama ng mga bata. Siya ang nagturo kay Leo kung paano maglakad, siya ang nagbabasa ng kwento kay Kai bago matulog, at siya ang laging nagpapatahan kay Mia kapag ito ay umiiyak. Hindi man sila magkadugo, ang pagmamahal na ibinibigay ni Francis sa kanila ay mas buo at mas totoo kaysa sa kahit anong naibigay ni Adrian. Inilapag ni Francis si Mia at tinawag ang pansin ni Catherine. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso, ngunit may halong kaba. Kumurap si Catherine, nagtataka. Ano yon? Dahan-dahang lumuhod si Francis sa isang tuhod eksakto sa gitna ng hardin, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng paglubog ng araw. Ang tatlong bata na tila alam ang nangyayari, dahil sa pagtuturo marahil ni Manang Sol, ay tumahimik at nakatingin lang. Kinuha ni Francis ang isang maliit na kahon ng pelus mula sa bulsa ng kanyang coat. Nang buksan niya ito, isang simpleng ngunit napakagandang singsing na may malinis na diamante ang kumislap. Hindi ito kasing laki ng isinuot at inihagis ni Bea noon, ngunit ang halaga nito ay hindi masusukat sa pera. Ito ay simbolo ng isang pangako na hindi kailanman mababali. Napanganga si Catherine, ang kanyang mga kamay ay automatikong tumakip sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait-pagod o kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Catherine. Simula ni Francis, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya sa tindi ng emosyon. Sa harap ng mga anak natin, gusto kong magbitiw ng isang pangako. Nangako ako noon
Sa ina ko na aalagaan ko ang sarili ko at nangako ako sa iyo na tutulungan kitang bumangon. Ngayon gusto kong mangako na hindi ko kayo iiwan, na ang bawat tagumpay at bawat laban mo ay magiging laban ko rin. Tiningnan ni Francis si Catherine. Sa mata ang kanyang kaluluwa ay nakabukas. Mula sa utang na loob na naramdaman ko noong inalagaan mo ang ina ko hanggang sa paghanga sa katatagan mo sa pagharap kay Adrian. Lahat iyon ay nauwi sa pagmamahal. Catherine, papayag ka ba na maging bahagi na ako ng buhay ninyo nang tuluyan, will you marry me? Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang hangin ay humihip ng banayad nagpapasayaw sa mga dahon ng puno. Ang tatlong bata ay nakangiti, naghihintay sa sagot ng kanilang ina. Hindi makapagsalita si Catherine dahil sa higpit ng kanyang lalamunan, kaya't tumango siya. Tumango siya nang paulit-ulit ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mga pisngi. "Oh, Francis, oo." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa saya. Isinuot ni Francis ang singsing sa daliri ni Catherine. Tumayo siya at niyakap ang babaeng pinakamamahal niya ng mahigpit. Nagpalakpakan sina Leo, Kai at Mia. Tumatakbo palapit para sumali sa yakap ng kanilang mga magulang. Sa yakap na yon naramdaman ni Catherine ang kumpletong paghilom ng kanyang mga sugat. Ang peklat ng nakaraan ay naroon pa rin nakaukit sa kanyang memorya bilang patunay ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na ito sumasakit. Sa ilalim ng langit ng Maynila, habang ang araw ay nagtatapos ng kanyang paglalakbay, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Si Catherine, ang babaeng ipinagtabuyan sa ulan, ang inang nagbenta ng dangal para sa isang lata ng gatas, ay hindi lang nag-survive. Siya ay nagtagumpay. Nahanap niya ang kanyang halaga, nahanap niya ang hustisya, at higit sa lahat, nahanap niya ang isang pamilyang binuo. Hindi ng dugo o kasinungalingan, kundi ng sakripisyo, utang na loob, at walang hanggang pagmamahal.